Magandang araw mga kapatid. Ngayon po sa pagkakataon na ito, muli natin makakasama si Pastor Jekay Veloso upang tanungin po ng dalawang katanungan patungkol sa nagsasalita ng Diyos kaninang umaga. Ano po, Pastor Jekay? Magandang umaga po. At to God be the glory po sa inyong naging mensahe kaninang umaga. So, meron po kami dalawang katanungan. Una po namin tanungan, bakit po ba tayo mga tao ay nag-aasam ng fulfillment? Apat na bagay yan, no? Bakit kaya tayong mga tao, we are looking for something na out of this world? Okay? Una, sabi sa Ecclesiastes chapter 3, verse 11, that God is already give us the eternity in our hearts. Kaya, tinatak na kagad sa Diyos, bago pala tayo mabuhay, bago pala tayo magkaroon ng isip, ang Diyos tinatak na sa ating isip, puso yan, na merong eternity. So, kaya nga tayo, we are longing for spiritual fulfillment. Kaya nga, minsan yung ibang tao, takot mamatay. Okay? Dahil alam natin sa deep in our heart na merong eternity. Okay? Pangalawa, we are created in God's image. Ano ibig sabihin yan? Simula nung nilikha ng Diyos ng tao, meron na tayong spiritual connection sa Diyos. Kaya lang, nasira yon, it was fractured dahil sa kasalanan. So, ayun ang pangatlo. Kaya tayo we are longing for spiritual fulfillment dahil nga meron tayong sin, humiwalay tayo sa Diyos. Pang-apat is, that is the spiritual hunger. Noong una pa lang din ay binigay na sa atin ng Diyos dahil sabi sa Matthew chapter 5 verse 6 na o anong saya sa mga nauuhaw at nagugutom for they shall be satisfied. Sino makakasatisfy nito? Ito yung makikita lamang sa Panginoong Jesus natin. So, yun yung apat na spiritual reason for our spiritual longing fulfillment. At ngayon po, bilang pagtatapos po ng ating tema ngayong buwan ng Hunyo, ang aming pong pangalawang katanungan ay bakit po walang katulad ng ating Diyos? Kanina, usapan natin yung apat na spiritual longingness na hinahanap natin. So, doon pa lang sa apat na yun, alam na natin na walang katulad ng Diyos. Bakit? Kasi sa Diyos mo masasatisfy yung mga kailangan na yun. Pangalawa, remember that God has unmatched power. Walang katulad ang Diyos pagdating sa kanyang kapangyarihan, pagdating sa kanyang authority. Okay. So, kahit mapa-government man yan, anong sektor, privado, bosses, kahit ano pa ba yan, ito ay under lamang ng soberano ng Diyos. Panglima, kasunod is the compassion. Ang Diyos ay walang katulad pagdating sa pagmamahal. Isipin mo, minahal tayo ni Diyos kahit di mo pa siya kilala noon. Imagine that. Kaya, walang katulad ng Diyos. At even sa buong Psalms 86 na topic natin buong June is kilala ni David ang Diyos bilang Diyos na iisa lang, bilang Diyos na makapangyarihan, bilang Diyos na dakila. Remember yung konteksto ng chapter na yan is buong Israel naging controversial doon sa bayan nila or even sa mga karating na bansa dahil iisa lang ang Diyos nila. And then yung mga kapitbahay nilang bansa is paramihan ng Diyos-Diyosan. So ito kasi yung nagsisecure sa kanila for their win sa kanilang mga gera. So alam ni David at kilala ni David ang kanyang Diyos bilang Diyos na walang katulad at Diyos na makapangyarihan. So that is the reason kung bakit ang Diyos ay walang katulad. Salamat po, Pastor. I invite everyone po to attend our Sunday worship service at 10 o'clock a.m. to 12 noon, located at number 1 Mabolo Street, San Jose, Rodriguez, Rizal. And please follow us to our social media platforms. God bless everyone.